Magandang hapon po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok Man Kayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. So ito na naman po si Kapitana Nihays ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion, point of view dito po sa mga nangyayari na pinapanood natin sa social media, lalong-lalo na po ngayon dito sa Tekram community, no? So partial reaction ko lang muna po ito kasi gusto ko sana mag-live pero busy po talaga, hindi kayanin ang oras ko and yun, no? So, magbibigay lang muna ako ng konting reaction base doon sa napanood ko. No, ito nga po yung nagwa-viral ngayon, trending at umiingay na naman dahil nga po kay Dave, no? So, nakita nating lahat na si Dave ay pumunta sa Manalastas family, no? Doon sa Manalastas residence and siguro behind the camera nag-usap-usap na sila kasi hindi nagpakita sa live si Tekram, no? Si Tek Jun lang, no? Kasama ni Dave. So siguro before that, behind the camera, meron na silang mga pag-uusap na nangyayari, no? Which is, ayun naman talagang dapat kung ano man yun ay private na lang, no? Pero doon nga guys, no, ang daming mga reaction, ang daming mga opinion, speculation na lumalabas, may positibo, pero sa nakikita ko kasi parang mas marami yung negatibo, no? Dahil dito sa pagbalik ni Dave at humingi ng sorry, no? Sabi nga nila, pwedeng magpatawad pero mahirap makalimot, no? Pwedeng patawarin pero wag nang pabalikin. 'Di ba? Damage has been done. Eh nakita natin kung gaano po kalaking tawag dito kahihiyan, napakalaking kalungkutan, no, ang naging epekto sa pamilya Manalastas, which is umiyak si Tekram, umiyak si Nanay Jack, no, kung papaano po talaga naging hindi maganda yung epekto kay ni Nanay Inda, no? So, ayan guys, all in all, kumbaga napakapangit na naging impact nung time na umalis si Dave. Plus, maraming nasasabi si Dave na hindi maganda laban dito sa Manalastas, no? So, hindi mo masisisi yung mga ibang fans na sumama ang loob nila. And alam mo, nalulungkot din ako guys kasi marami ako nababasa na nag-unsub sila kay Tekram dahil nga sa hindi na nagustuhan yon, no? So, okay lang yan guys kasi tayong mga tao, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng mindset, iba-iba tayo ng mga pinaglalaban at pinaniniwalaan, no? May mga tao na minsan pag nasaktan mo, ang tagal talaga guys maghilom ng sugat sa dibdib nila, no? May mga tao naman na madaling magpatawad, no? So kung ang Manalastas family ay napatawad nila si Dave, pero naniniwala ako na siguro patawad, yes, pero yung sakit na doon pa rin, no? Pero may mga tao kasi na sabi ko nga hindi madali para sa kanila yung nangyari, no? So hindi rin natin sila mabiblame kung magsalita sila ng kanilang saloobin doon na medyo na-disappoint sila, nagalit sila, 'di ba? At hindi nila matanggap yung pagtanggap ng pamilya Manalastas doon kay Dave. So para sa akin kasi hindi rin ako convinced, no? Sa totoo lang hindi rin ako convinced kasi sa nakikita ko yung statement kasi ni Dave, yung magsalita kasi si Dave dati, na akala mo parang seryosong-seryoso, na galing sa puso yung sinasabi niya. Pero nung time kasi na umalis siya, sinuka niya yon, no? Lahat ng mga magagandang sinabi niya, sinuka niya yon, no? Tapos, ang nakatata kasi sa isip ko na kung nagawa ni Dave na traidorin ang pamilya Manalastas para doon sa mga taong sinamahan niya, wala rin pong pinagkaiba sa ginawa niya ngayon. 'Di ba? Na tiraidor niya rin yung mga kasamahan niya, yung mga sinamahan niya para bumalik dito sa Manalastas. Na kung tutusin natin guys, nung time na bumalik si Dave, meron pang mga pasaring si Stephanie doon sa kanyang Facebook account. So meaning to say, wala pang forgiveness, wala pang move on, wala pang as in ano pa, no, nandoon pa yung galit, nandoon pa yung pasaring, no? So how come na all of the sudden nandoon? Kasi kung pumunta si Dave doon, dapat
wala na yung mga pasaring doon sa mga post. Kumbaga, kumalma na, tumahimik na kasi merong mga plano, merong mga pinag-usapan na pupunta si Dave doon para humingi ng ano. Pero wala guys eh. So, sa nakikita ko din kay Dave, hindi ko rin masya makikitaan ng sincerity doon sa sinasabi niya kasi parang hindi ko na ma-identify kung ano ba yung kung saan ba talaga siya nagsasabi ng galing sa puso, no? Kasi hindi ko talaga ma-feel guys. Pero siguro may proseso 'yan, no? Sabi nga ni Tech June, magtiwala tayo sa proseso, no? Pero sa kabila ng aking isip, naandyan din yung baka may motibo kung bakit siya bumalik doon kasi nga aminin natin at sa hindi nung time na nandoon si Dave sa Manalastas family, kahit nandoon si Luis, parang natitake for granted si Luis, parang nasa-set aside si Luis, kumbaga parang hindi talaga si Luis yung nabigyan ng proper recognition as a member din ng Manalastas, no? Although na nung time na yun may mga sponsor din naman si Luis, pero lagi kasi naka-front si Dave, lagi kasing star si Dave, no? So, ngayon kasi bumalik yung suporta kay Luis, active na naman yung mga supporters, yung mga ninangs, yung mga mamis, and then nung nakaraan pasado si Luis doon sa exam, so parang may thumbnail doon na magkakaroon ng kotse si Luis, and then meron na siyang motor. Kumbaga yung blessings kay Luis ngayon is tuloy-tuloy, no? So siguro baka lang, no, ito lang naman ay opinion ko, baka nakita na naman ni Dave or ng mga kampo niya na parang yung blessings na pupunta na kay Luis. So, pumasok na naman siya dito sa eksena na kunwari ay humingi ng patawad. Wala namang, hindi naman po kabawasan sa pagkatao ang humingi ng patawad kung talaga ikaw ay sincero, kasi lahat naman tayo deserve, no, na magpatawad at patawarin kung ang Diyos nga nagpapatawad tayo ba kaya. Kaso lang, di ba? Sabi ko baka ganon kasi nga nakita niya na parang doon na kay Luis lahat ng attention, lahat ng blessings, 'di ba? So baka sabihin na sige, magpakumbaba tayo, 'di ba? Para kahit papaano makuha na naman natin yung simpatiya ng tao like that. So hindi ko talaga guys alam, no. But then magtiwala lang tayo sa kung ano yung ginagawa ng Manalastas family ngayon. Irespeto natin kung ano yung desisyon nila, no? And magtiwala lang tayo sa proseso kung ano man yung mga mangyayari, and let's give the benefit of the doubt doon kay Dave kung talagang galing sa puso yung paghingi niya ng tawad, kasi hindi lang niya gagawin sa salita, hindi lang niya ipakita sa salita, kundi sana gawin niya, no, na talagang totoo yung paghingi niya ng kapatawaran, kasi hindi pwede kasing ganun na gagawa ka ng mali, tapos hingi ka lang ng tawad, tapos uulitin mo na naman kasi nakikita mo na kaya kang patawarin ng mga taong nagawan mo ng kasalanan. So okay lang na gumawa ka ng mali kasi patatawarin ka na naman anytime. So may mga ganyan tayo guys na mga iniisip, no? So yun lang. Ako para doon sa mga supporters, respeto ko yung mga damdamin ninyo, nirespeto ko yung mga opinion ninyo, pero wala tayong magawa guys ang last decision na sa Manalastas pa din, no? Kahit na umayaw tayo sa Manalastas and ayaw nating sumuporta, kung talagang mabait talaga si Tekram guys at saka siguro yung Manalastas family, pamilya kasi sila ng mga, sabihin natin na yes, no, marunong din naman sila lumaban, pero pagdating kasi sa mga kanyang bagay, malalambot talaga yung puso nila, no? Mababait po talaga sila kahit na nagawan sila ng mali, di ba? So yun lang, no? Tiwala lang, no? Magtiwala lang tayo sa proseso kung ano man yung mga ginagawa na ni Tekram at ng Manalastas family, and kung talagang supporter ka ng Tekram, 'di ba? Tawag to, irespeto mo yung desisyon nila, and yun lang, no?
pwedeng magpatawad pero hindi tayo basta-basta magtitiwala ulit kasi mahirap na. Wala naman kasi ibang masasaktan eh. At saka nakikita kasi ng mga supporters, no? Andyan yung mga supporters na nakipaglaban, nakipagbakbakan para lang protektahan at depensahan si Tekram at ang Manalastas family. So siguro karapatan din ng mga supporters na maglabas din sila ng kanilang opinion, no? So siguro ang pinaka the best diyan, irespeto na lang ang bawat isa, irespeto ng Manalastas ni Tekram kung ano man yung mga saloobin, damdamin at opinion ng mga supporters, vice versa. Irespeto din natin kung ano yung mga opinion at desisyon ni Tekram, guys. Basta sana maging okay na ang lahat, 'di ba? Kasi masarap talaga sa feeling na wala kang kaaway. No, masarap talaga sa feeling na wala kang extra baggage na dinadala sa puso mo. But then, iba-iba nga tayo ng pananaw sa buhay. Iba-iba tayo ng damdamin, guys, no? So, yun lang. No, let's hope and pray na maging okay ang lahat and abangan natin, guys, kung ano pa yung mga susunod na pangyayari, 'di ba? So, yun lang. Maraming salamat and God bless everyone. Abangan niyo ako, guys, pag may time ako, magla-live reaction pa din po ako sa live ko. Maraming salamat. God bless.